Kakaiba talaga yung ganda nila guys kapag potted na sila. So, ayan guys, naitanim ko na nga sila. Yung dumating nung nakaraan, mga Sansevieria halos. Ayan. So, ngayon ko lang ito natanim. Basa yung soil mix na ginamit ko. Ito kasi yung mga pinagtatambuan ko ng mga soil mix galing sa mga sukulent ko na maalam. Yung may mga sakit-sakit. So, tumambay na rin naman to kahit papano doon sa ulanan. Ulanan kasi hindi ko na isilong. Tapos, yun na yung ginamit ko. May rice hull. Pero more on compost kasi ito. Tapos, hinaluan ko na rin ng river sand. Dahil yun yung gusto ng mga Sansevieria dito sa aking garden. Yung mga lumakon na Sansevieria. Hoping na ganun din ang gusto ng mga to. Kasi first time kung magkaroon ng mga ganitong varieties din naman talaga. So, ayan. Itong si Bonsel guys ay lumaki na yung baby nito. Kasi meron itong baby na isa. So, medyo tumaas-taas na ng konti. Ayan siya. Medyo tumabingi na nga to guys. Kasi medyo matagal-tagal po rin naman silang naitanim. At kinalbo ko lahat yung mga roots ng mga to. Maliban na lang dito sa Fernwood. Dahil hindi ko inalisan ng roots to. Hindi ko na ginalaw kasi baka masira. Ayokong sirain yung mga roots nila. Kasi baka mahirapan sila mag-recover. Ayan, hinati ko pala yan sila sa dalawa guys. Ito yung isa. Ayan. Yan, basa din ang soil niya. Inalis ko lang yung mga kokopit na meron sa kanila. Kasi baka hindi sila hiyang dito sa area ko. Hindi ko pa na-try kasi na gumamit ng kokopit talaga para sa mga Sansevieria ko. Baka kasi mabulok guys. Grabe kasi mag-ipon ng water yung kokopit. Tapos walang init dito ngayon. So natakot ako baka mabulok sila. Ito naman ay basa ito sa ilalim. Pinatungan ko lang ng tuyo kasi yun yung abot ko. Umuulan kasi ngayon. So naulanan yung mga soil na ginamit ko para dito. Ito naman yung torch. Ang ganda niya guys. Oh. Tumatabingi lang. Iayusin ko na lang ito mamaya. Ayun. Ang ganda na yung dahon niya. Gumaganon. Wavy. Yan. So wala pa tong baby. At ito naman yung Indonesian hybrid. Ayan. Actually hindi ito ng mine ko. Wala kasi yung minine ko. Kaya ito yung pinadala ni seller. Ayan. Which is okay naman. Maganda pa rin naman. Actually, nagagandahan talaga ako sa mga Sansevieria. Kahit noon pa, kahit yung mga pinaka-common, yun. Kaya marami din naman akong alaga na Sansevieria. Pero, namaalam sila. Noong pinasok ko sa loob ng bahay, tapos napabayaan ko mga 2 months sa loob na hindi nakakalabas. Nabubulok sila guys. Minsan, hindi pa bulok nung nilabas ko. Pero pagkalabas, saka sila namamaalam. So, yun. Medyo kumonte na sila. Ito naman yung Robusta. Robusta Blue. Ayan, yung ID niya. Pinag-isa ko na sila sa isang pot. Hindi ko alam kung lumalaki ba talaga to ng lubusan. Pero ayan, okay naman siguro. Malalaki ang pot nila guys, kung napapansin nyo. Ayan, malalaki yung ginamit ko para hindi na ako magdiripat. At saka kapag mas malaki kasi yung pot mo, mas mabilis silang magkaroon ng babies. Mas marami ang magbigay ng babies. Ganun. Ito naman yung silver crown. Talaga namang silver siya guys. Tumabingi ng konti. Medyo maliit pa nga ito. At meron na rin itong pausbong na baby din. Sana lumaki. At ang mailagay ko sa loob ng bahay. So ito na yung Cryptanthus na green. Ito yung hindi ko tinanggalan ng kokopit guys. Kasi matakaw to sa tubig. Kaya hindi ako nag-alala. At saka yung kokopit na meron sa kanya ay tuyo. Kaya okay lang para sa akin na hindi ko na tinanggal yung mga kokopit or soil mix nila. Pati din ito. Medyo kumupas yung pagka-dark ng red niya. Hindi masyadong iba yung kulay sa camera guys. Maganda ang kulay nito sa personal. Ito na lang yung hindi ko pa naitanim. Nakakuha na naman ako ng 2 bulok nito guys. Ako sana siyang itilipat ng ibang pot. Kaso, nung nakita ko na may bulok na naman, nagbago yung isip ko. Gusto ko na siyang iripat ulit. Kasi baka madagdagan na naman yung bulok. Baka ayaw niya talaga yung sobrang basa kasi nitong soil mix niya guys. Iripat ko na lang din talaga siya ngayon para sure tayo na hindi siya mamaalam. Alisin na natin lahat ng soil mix.
Ayan, kita nyo yan guys. Basang-basa talaga siya. Siguro diniligan to ni seller bago i-ship. Ganon din talaga siguro siya before mag-ship ng plant. Lalo na sa mga Sansevieria na potted. Ayan. Yung iba kasi nito, konti pa lang yung roots guys. Siguro yun yung na maalam. Ayan. Ito lang isa ang may baby. Ayan. Naputol ko na yung ibang roots. Siksik na pala siya ng roots. Si Fernwood din guys, ayoko sana yun siyang i-separate. Buti na lang talaga at sineparate ko siya kasi nakita ko dun sa pinaka-roots niya nung tinanggal ko na. Sobrang puno na pala talaga siya ng roots at ang daming babies, which is kailangan na talaga siyang iripat para maka-spread sila ng maayos ng roots. Ayan, halos kukupit yung kanyang soil mix talaga. Meron tong soil pero konti lang. Ayan, itanim ko na. Ayan na guys, itanim na natin. Ang lalaki ng ano na to. Plant na to. Ayan guys, tapos ko nang maitanim. Ganda pa rin yung tingnan. Okay naman pala kahit hindi siya yung dikit-dikit talaga. Kahit na medyo naka-distance. Ayan. Ang ganda niya. So, yun lang guys for today's video. Ayan. Nag-update lang ako sa aking mga bagong na-receive na mga Sansevieria. Ayan. At natuwa ako na maganda silang tingnan ngayon. Kapag stable na to, siguro ilagay ko rin ito doon sa ROS. Katabi no sa copper tone. Copper tone ba yun? Yun. Copper tone siguro yun. Ninilabas ko kasi sa copper tone ko guys. Kasi stable na rin naman siya. At palagi ko nakakalimutan ng dilig doon dito sa loob. Kaya nilabas ko siya. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And thank you all for watching guys. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And see you in the next one. Keep growing. Ito na yung si copper tone ko guys. So, ayan. Ilang ano na ba siya? 1, 2, 3, 4. 4 pa lang na heads. Pero mga 3 years, 2 years na ata ito sa akin. Naka-ROS siya ngayon. Pinatong ko siya dyan kasi soft pot ito at hindi masyadong nagdi-drain kapag nakalapat sa dito, table. Medyo wala yung kulay dito kasi hindi masyadong naaarawan. Dito yung napakamakulay.